upang ipakita na malinis at hindi sangkot sa anumang uri ng illegal na aktibidad, partikular sa illegal na droga, ay kusang loob na sumailalim sa drug test ang mga kandidato sa barangay SK election sa iba't ibang barangay para sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa bayan ng Morong Bataan. Ito ay isinagawa matapos ang Unity Walk at signing of Peace Covenant ng nasabing mga kandidato kung saan pinangunahan ni Police Captain Ernesto Clemente, hepe ng Morong Police at Municipal Election Officer Mary Grace Biuya. Ang aktibidad na ito ay naglalayon na walang mangyayaring karahasan bagkus ay maging mapayapa sa panahon ng eleksyon at pangangampanya ng mga kandidato at maging ang kanilang mga supporters. Ang nasabing aktibidad ay sinaksihan ng LGU Morong, DILG, DepEd, SAP, BFP, PCG, Bataan PMFC at ng Maritime Police. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Patay ang hindi pa nakilalang lalaki matapos tumalon mula sa kampanarya ng simbahan ng St. Andrew the Apostle Parish Church sa bayan ng San Andres sa lalawigan ng Catanduanes nitong Lunes, Oktubre 2, 2023. Bandang alas 4:05 ng hapon, ang nasabing lalaki na sa humigit kumulang 40 anyos kung saan nagpatiwakal sa pamamagitan ng pagtalon mula sa kampana ng nasabing simbahan. Agad namang rumisponde ang kapulisan kabilang ng mga personay ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng San Andres at San Andres Bureau of Fire Protection at isinugod pa sana sa 1M Alberto Memorial District Hospital, ngunit idineklarang dead on arrival ng sumuring doktor. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng mga kapulisan upang malaman ang pagkakakilanlan ng lalaki para maipaalam sa mga kapamilya ang nangyari dito. Mula sa MBC Network News, ito si Ray Baton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Mindanao. 3 pang NPA combatants ang voluntaryong sumuko mula sa area ng 10th Infantry Aguila Division. Sumuko ang 3 sa tropa ng 56th Infantry Battalion sa Central Buagan, Barangay Palmahil, Talaingo, Davao del Norte. Sa report mula sa 10th ID Information Office, kinilalang 3 sa kanilang aliases na Sander, Vice Squad Leader, Alvin at Tox na pawang mga dating miyembro ng Sub-Regional Centro de Gravidad ng North Central Mindanao Regional Committee at nag-ooperate sa bahagi ng Bukidnon at Talaingo. Bit-bit ng 3 ang mga isnukong armas, 2 M16 rifles at 1 rifle grenade. Ayon sa 3, sobrang hirap na umano ang kanilang dinarana sa mga kabundukan. Wala na umano silang masusulingan pa dahil sa nagpapatuloy na military combat operations 24/7. Labis naman ang pasasalamat ni 10th Infantry Aguila Division Acting Commander Brigadier General Alan Demetilio Hambala sa naging desisyon ng 3 dahil sa walang nakalas na buhay sa kapwa Pilipino. Sa talaan ng 10th ID, simula nitong Enero 1 ng taong kasalukuyan, nasa 109 regular NPA members na ang sumuko ng mapayapa. 134 mula sa Militiang Bayan members at 67 naman mula sa Underground Mass Organization members na may kaugnayan sa Communist Terrorist Group. Habang nasa 141 firearms naman ang na-recover ng 10th Aguila Division at 111 sa mga armas na ito ay pawang isinuko. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Batangas, tuloy na napasakamay ng kapulisan ng Calaca ang isa sa mga regional level most wanted person na sangkot sa kasong qualified trafficking in person. Kinilala ni Batangas Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Samson Belmonte ang akusado na si Mary Jane Bai, 49 anyos, may asawa, negosyante at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Lagile sa Taal, Batangas. Ayon sa report, bandang alas 2:44 ng hapon nang magtungo ang akusado sa himpilan ng pulisya upang kumuha ng National Police Clearance. Habang pinoproseso ang clearance ay napag-alaman ng nasabing akusado may 2 standing warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 5 Judicial Region. Kasalukuyan sa kustodiya ng Calaca City Police Station ang naarestong akusado. Para sa kaunahan sa Pilipinas, DCRH, ito si RH35 Renz Belda. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.